Ang mga B-52 ay literal na lumilipad papuntang Iran. Pero pagkatapos ay nagkasundo sa tigil putukan at bumalik sila. Heto ang pahayag. Batay sa mga pag-uusap kay punang ministro sa Shahbaz Sharif at Field Marshal Asim Munir ng Pakistan, at kung saan sila ang nag-request nito. Pinipipilan ko ang mapanirang puwersang ipapadala ngayong gabi sa Iran. Basta't papayag ang Islamic Republic of Iran na ganap, agaran at ligtas na buksan ang Strait of Hormuz. Pumapayag akong ihinto ang pambobomba at pag-atake sa Iran sa loob ng 2 linggo. Magkakaroon ng tigil putukan sa magkabilang panig. Pag-uusapan pa natin ito mamaya dahil kasali rin ang Israel sa digmaan. Ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa ay dahil natupad at nalampasan na natin ang lahat ng layuning militar at malapit na tayong magkaroon ng tiyak na kasunduan tungkol sa pangmatagalang kapayapaan sa Iran at kapayapaan sa gitnang silangan. Nakatanggap kami ng 10 puntong panukala mula sa Iran at naniniwala kaming magandang batayan ito para sa negosasyon. Nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa halos lahat ng dating pagtatalo. Ngunit kailangan pa ng 2 linggo para tuluyang pagtibayin ang kasunduan. Bilang Pangulo ng Estados Unidos at kinatawan ng gitnang silangan, karangalan kong malapit nang maresolba ang matagal na problemang ito. Kaya may ilang bagay na dapat bigyang diin dito. Una, ito ang pinakamahalaga. Nakuha ng US ang hinihingi nito. At literal kong ibig sabihin yon. Kamakailan, nagpadala ang Estados Unidos ng panukalang tigil putukan at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kasunod ang usapan para sa pangmatagalang kapayapaan. At yun din ang kinanggap ng Iran. Linawin ko lang, hindi ito isang panig na pahayag. Inanunsyo rin mismo ng Iran ito. Ipinapalabas ng Iranian media sa buong Iran ang mensaheng ito sa TV. Kinukumpirma ang tigil putukan, pero pilit nilang pinapakita na umatras ang Estados Unidos. Ang pinakamagandang bahagi ay ang anunsyo ng tigil putukan ay dumating mga 1 oras at 30 minuto bago ang deadline. Gaya na nabanggit ko sa simula ng video, may ilang jet at bomber na papunta sa Iran, pero agad ding bumalik. Namistulang senyales ng kasunduan bago pa man ang lahat. At mula sa pananaw ng Iran, mukhang talagang tutuparin nila ang kanilang bahagi ng tigil putukan dahil mismong ang kataas-taasang pinuno ng Iran ang personal na nag-apruba sa kasunduang ito, na sa madaling salita ay ang 2 linggong panukala. Mahalagang linawin ulit dito na hindi ito pang matagalan. Sa katunayan, pansamantalang tigil putukan lang ito habang nagpapatuloy pa ang negosasyon. Hindi magpapaputok, magbubomba, o magpapalipad ng misil ang mga bansa habang may negosasyon. At siyak na positibo yon, lalo na't kaninang umaga ay napag-usapan natin kung paano hinihikayat ng Iran ang kanilang mga estudyante sa kolehiyo at mga batang magpunta sa mga power station at tulay at bumuo ng human shield para pigilan ang pag-atake ng US. Habang nire-record ko ito, patuloy tayong tumatanggap ng update sa mga napagkasunduang detalye. Ngayon lang nalaman na makikibahagi rin ng Israel sa pansamantalang tigil putukan kasama ang Iran at ititigil ang pambobomba. Pero ito ang nagpapakomplikado ng kaunti sa sitwasyong ito. Ilang minuto matapos i-anunsyo ni Pangulong Trump ang tigil putukan, may mga misil na pinakawalan mula Iran papuntang Israel. Tulad na nakikita sa tweet sa screen, isa dun ay na-intercept sa labas ng Tel Aviv. Muli, maaaring kahit ano ito, di ba? Nakita natin ito ng 12 araw na digmaan kung saan kahit na inanunsyo na ang tigil putukan o kasunduan sa kapayapaan sa publiko, patuloy pa rin nagpapakawala ng mga atake ang magkabilang panig o tumutugon sa mga atake ng kabilang panig. Sana hindi ito maging sanhi ng paglabag sa tigil putukan, kundi baka hindi pa naiparating ang mensahe sa buong chain of command. Kaya sigurado akong ang mga leader ng Iran, at gusto ko ring malaman kung sino ang nakipagnegosasyon para sa Iran. Mas malamang na pumayag ang mga leader ng Iran sa tigil putukan, pero sobrang independent ang militar nila. Tama siguro yon, dahil gumagalaw sila basta sarili nilang desisyon. Walang chain of command sa Iran dahil sa mga asasinasyon. At dahil doon, mukhang kahit na pumayag ang mga leader sa tigil putukan, may ilang mga nasa mababang posisyon na may access pa rin sa mga misil na patuloy pa rin nagpapalipad dito. Sana tumigil na ito. Bukod dito, may isa pa tayong komplikasyon tungkol sa Israel na kailangan pang linawin. Ang komplikasyong iyon ay may kinalaman sa paglusob ng Israel sa Lebanon. Pero bago yan, pindutin muna ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa aming pagsisikap na maihatid sa inyo ang balita sa lalong madaling panahon.
Kaya lubos naming pinahahalagahan ang inyong suporta. Sabi ng mga news channel sa Lebanon, ang anunsyo ay sa pagitan ng Estados Unidos, Iran at Israel sa Iran. Kaya walang tiyak kung ano ang mangyayari sa Lebanon. Ngayon, iisipin ng iba na dahil pumayag na ang Iran sa tigil putukan, titigil na rin ang proxy ng Iran na Hezbollah sa pag-atake sa Israel. Pero hindi pa rin malinaw kung aatras ba ang Israel mula sa Iran. Dahil sa pagkakaalam ko, pumasok ang Israel sa timog ng Iran para lang gumawa ng buffer zone. Kaya't siguradong magiging komplikado ang bagay na yan. Lalo pang komplikado ang sitwasyon. Dahil ayaw ng Israel na payagan ng Estados Unidos ang tigil putukan. May mga ulat mula sa Israeli at American media na si punong ministro Benjamin Netanyahu ay hinihimok si Pangulong Trump na huwag pumayag sa anumang uri ng tigil putukan. Ngayon, sa kabilang panig, naroon sina pangalawang Pangulo, J.D. Vance, Steve Witkoff at Kushner. Lahat silang tatlo ay hinihimok si Trump na tanggapin ang isang kasunduan sa Iran. Ngayon, balikan natin ang 10 puntong panukala ukol sa kasunduan sa Iran na binanggit ni Pangulong Trump sa kanyang pahayag. Kaya ito ang 10 puntong panukala na ipinadala ng Iran sa Estados Unidos matapos magpadala ang US ng 15 puntong panukala sa Iran. Kung titingnan ng mga numero, parang umusad dahil mula 15 naging 10. Pero tingnan din natin ang hinihingi ng Iran. Gusto ng Iran ng mga garantiya na hindi na ito muling atakehin. Hindi naman ito isang hindi makatwirang kahilingan. Gusto nila ng permanenteng pagtatapos ng digmaan, hindi lang tigil putukan. Ito ay isang bagay na halos binawi na ng Iran. Pangatlo, nais ng Iran na huminto ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Dahil dito, naiisip ko na baka magkakaroon din ng tigil putukan sa Lebanon. Baka nangyayari na ito ngayon. Pero sa ngayon, wala pa akong impormasyon tungkol diyan. Kapag nakuha ko ang impormasyong yon, ilalagay ko ito sa comment section. Sige, kaya tingnan niyo na lang ang nakapin na mga komento. Pang-4, alisin lahat ng parusa ng US sa Iran. Pang-5, wakasan ang lahat ng labanan sa rehiyon laban sa mga kaalyado ng Iran. Sa tingin ko, tinutukoy dito ang Hezbollah dahil walang umatake sa mga Houthi ngayon. Pang-6, kapalit nito, bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz. Magpapataw ang Iran ng $2 milyong na singil sa Hormuz bawat barko na tiyak magdudulot ng hindi pagkakasundo. Sa tingin ko, alam ng Iran na hindi nila ito makukuha. Isinama nila ito sa panukala para makakuha ng mga konsesyon na gusto nila kapalit ng pag-uro ng Iran dito. At ang dahilan kung bakit ko sinasabing hindi ito makukuha ng Iran ay dahil saan ito titigil. Hindi ito isang bagay na ako ang nagbanggit. May mga tao na mas marami ang alam tungkol sa geopolitics at mas marami ng karanasan kaysa sa akin sa pagmamasid sa takbo ng mundo. Itinuturo nila kung naniningil ang Iran ng $2 milyong kada barko saan ito titigil. Pwede bang gawin din ng UK ang parehong bagay sa kanilang baybayin? Pwede bang gawin din ng Spain ang ganoon? Denmark, gugustuhin din nilang gawin ng ganoon, hindi ba? Kung nagbabayad ng $2 bawat barko sa Iran, gugustuhin ng mga mamamayan, lalo na negosyante, na singilin din ng kanilang gobyerno ng kaparehong halaga ang ibang barkong dumadaan sa kanilang kipot. Parang ibabalik tayo sa mundo. 200 taon na ang nakalipas, kasi ganito rin ang ginagawa ng mga bansa noon. Lumayo na tayo sa ganung panahon. Ngayon, malaya na tayong maglayag sa pandigdigang tubig nang hindi masyadong nag-aalala sa piracy o sa paniningil ng ibang bansa ng parang bayad proteksyon ng mafia na siyang ginagawa rito. Alam ng Iran na di nila makukuha yon. Pero tingin ko, nilalagay nila yon para makakuha ng ibang konsesyon. Yung punto 8 sa ceasefire proposal, halos ganun din ang ibig sabihin. Gusto ng Iran na hatiin ang mga bayarin na ito kasama ang Iran. Punto numero 9. Ang Iran ang magbibigay ng mga patakaran para sa ligtas na pagdaan sa Hormuz. At punto 10. Sa halip na reparasyon, gagamitin ng Iran ang bayarin sa Hormuz para sa rekonstruksyon. May ilan ding interesante ngayon. Una, hindi sinabi ni Pangulong Trump na siya ay pumapayag sa 10 puntong panukala. Ang sinabi niya ay ito ay isang magandang panimulang punto. Sa madaling salita, isang magandang basehan para sa negosasyon. Ngayon, pinapalabas ng media ng Iran na tinanggap ng 10 puntong panukala. Hindi totoo yon. Pero gaya ng dati, nangyayari talaga yan sa bawat ulat. Kung titignan ang kasaysayan ng digmaan, madalas parehong panig nagpapalabas na sila ang nanalo sa kasunduan. Kaya paulit-ulit itong nangyayari. Hindi ko akalaing amin ang Iran na natalo sila.
Pero huwag mag-alala mga kaibigan. Magiging mas mabuting bansa tayo. Pero malamang, hindi talaga mangyayari. Kahit paano, may tigil putukan na at posibleng dumami pa ang negosasyon. At ilan sa mga punto na malamang na magiging pinakamainit ang pagtatalo ay ang ballistic missile program na gusto ng US na lagyan ng limitasyon. Ayaw naman nilang tuluyang alisin ito. Gusto nilang magkaroon ng limitasyon ang Iran, kung sa layo man o sa bilang ng mga missile na pwedeng gawin ng Iran. At pangalawa, syempre, ang enrichment. Ayaw ng Iran na isuko ang kanilang kakayahan sa enrichment. Ayaw nilang bitawan ang kakayahan nila sa enrichment. Mariing iginigiit ng US na dapat isuko ng Iran ang enriched uranium at kakayahan sa enrichment. Tingnan natin ang mangyayari sa negosasyon. Ngayon, isa pang malaking balita na nangyari ngayong araw ay ang pagpapalaya sa mamamahayag ng US na dinukot ng isang grupong Iranian sa Iraq. Sa kabutihang palad, napalaya siya bago pa man inanunsyo ang kasunduan sa tigil putukan na hindi ko nabanggit sa umagang video. Malamang, iba ito sa negosasyon ukol sa tigil putukan. Pinagsikapan talaga ng pamahalaan ng Iraq na mapalaya ang mamamahayag ng US. Heto pa ang ilang detalye. Martha, magandang hapon. Gusto kong simulan sa ilang nagbabagang balita. Ilang segundo lang ang nakalipas, kinumpirma ng isang opisyal ng US sa Fox News na pinalaya na si Amerikanong mamamahayag Shelly Kittleson na dinukot isang linggo ang nakalipas sa Baghdad, Iraq ng milisyang Iraqi Shia na suportado ng Iran. Ayon sa impormasyong natanggap ko, may lihim na pagsisikap ang US para matiyak ang kanyang paglaya mula sa posibleng ka-type Hezbollah, grupong Iranian sa Iraq. Nangyari ito habang 5 oras na lang ang deadline. Ayon kay Pangulong Trump, kung hindi papayag ang Iran, aatakehin ang mga planta ng kuryente at tulay nila. Habang nangyayari ito, makikita mo si Shelly Kittleson, ang mamamahayag na dinukot umano ng ka-type Hezbollah at binihag ng halos 1 linggo. Ito ay isang grupo na kumikilo sa loob ng Iraq at siya ay isang mamamahayag na kilala sa buong rehiyon. Dahil sa patas niyang pag-uulat sa iba't ibang mga kwento, lalo na sa Baghdad, ang kabisera ng Iraq. Habang tinatapos ko ang pag-record, may pahayag na mula sa Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran. Sa palagay ko, malaking papel ang ginampanan ng taong ito sa negosasyon. Hindi ako sigurado kung sino ang sangkot at gusto kong malaman dahil dito malalaman kung sino magiging bagong leader sa Iran. Ang bagong, hindi ang pinakamataas na leader, kundi ang bagong sibilyang leader dahil alam natin na hindi ito ang presidente. Pero gayon pa man, tingnan natin ang pahayag. Sa ngalan ng Islamic Republic of Iran, nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid, punong ministro ng Pakistan at Field Marshal Munir sa kanilang pagsisikap tapusin ang bigmaan sa rehiyon. Bilang tugon sa kahilingan ni punong ministro Safir sa kanyang tweet, kaugnay ng hiling ng US, para sa negosasyon base sa kanilang 15 puntong panukala at pahayag ng POTUS ukol sa pagtanggap sa pangkalahatang balangkas ng 10 puntong panukala ng Iran bilang batayan ng negosasyon. Sinasabi ko, sa ngalan ng kataas-taasang Pambansang Konseho ng Seguridad ng Iran, na kapag huminto ang mga pag-atake sa Iran, ititigil din ng ating sandatahang lakas ang mga operasyong depensibo. Sa loob ng 2 linggo, magiging ligtas ang pagdaan sa Strait of Hormuz sa tulong ng sandatahang lakas ng Iran at pagsasaalang-alang sa teknikal na limitasyon. Sa tingin ko, ang teknikal na limitasyon ay dahil sa mga minang pandagat na inilagay nila na mahirap agad hanapin at alisin. Kaya malamang kukontakin nilang mga barko at sasabihin, "Oy, dumaan kayo sa partikular na rutang ito." At yon ang ligtas na ruta. Magdudulot yun ng problema dahil, bago ang digmaan, mahigit 100 barko ang dumadaan araw-araw sa kipot ng Hormuz. Noong nakaraang buwan, 100 barko lang ang dumaan, kaya 3 lang kada araw. Marami pang barko ang naghihintay makapasok, kumuha ng langis at umalis. Ibig sabihin, mas masikip na ngayon ang mga daanan kaysa dati. Ngayon alam na natin na dahil sa teknikal na limitasyon ng Iran, mas masikip ng mga daanan. Hindi magagamit ng mga barko ang buong kipot ng Hormuz. Baka kailangan lang nilang gamitin ang ligtas na bahagi na posibleng magdulot ng problema. Pero gayon pa man, magiging maganda pa rin ito, lalo na para sa mga bansang Asyano at ilang bansang Europeo na halos naubusan na ng langis. Kaya ang mga bansa ay muntik nang maubusan ng langis. Kaya sa ganung aspeto, talagang napakagandang balita nito. Panahon lang ang magsasabi kung anong trapiko ang makikita sa kipot ng Hormuz at gaano tatagal ang tigil putukan. Upang maintindihan ang asa ng Iran ngayon, kailangan nating balikan kung paano ito nakarating sa kasulukuyang kalagayan.
Hindi lang ibig sabihin nito na bumalik tayo sa 1979 nung naganap ang Rebolusyong Islamiko. Kailangan nating balikan ang pamumuno ng dinastiyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano ang mga desisyon noon ay patuloy na nakakaapekto sa Iran ngayon. Alam mo ba kung ano? Iyan din ang ginagawa namin sa multi-part naming podcast na kakalabas lang ngayon. Kung interesado ka sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin ngayon, tingnan mo ito. Mapapanood mo ito sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo rin itong panuurin sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.